Okay, good morning accountants and managers. Sa video na to, pag-aaralan natin yung transaction analysis on the basic accounting equation using these different transactions. So ngayon, dito pinag-aaralan natin kung ano ba yung epekto ng bawat transaction sa assets, liability, saka owner's equity. Okay? So di ba sa business may iba't ibang transactions? So ngayon, yung mga transactions na yun, inaalam natin kung ano yung epekto niya dun sa basic accounting equation. So yung basic accounting equation, as we all know, ay yung assets is equal to the sum of liabilities and owner's equity. So dapat ma-ensure natin na balance pa rin yung asset sa pinagsamang liabilities saka owner's equity. Okay? Kung ano man yung transaction na nagaganap sa business. Okay? So as a review, yung asset na dadagdagan kapag basically nagkaroon ng ganong particular na asset yung isang business. No, nababawasan naman kapag yung mga assets na nadagdag ay nabawas naman sa business. So for examples natin ng asset ay yung pera or yung cash, furniture, inventory, building, service vehicle at iba pa. Okay? Kapag nagkaroon nun yung business, basically, nadagdagan yung asset. Pero kapag yung mga bagay naman na yun o pag-aari ng business ay nabawas sa business, ito naman ay nabawasan. Okay? So kapag liabilities naman, ang pinag-uusapan lang natin dito ay kapag yung business ay nagkaroon ng utang, so ito ay nadagdagan. Kapag yung business naman ay nagbawas o nagbayad ng utang, so ito naman ay nabawasan. Okay? So yung owner's equity naman, 4 lang yung dapat ninyong tandaan. So nadadagdagan yung owner's equity kapag dalawang bagay, merong income at merong investment. Income at investment. At nababawasan naman kapag merong withdrawal at saka expense. Okay, sige, sulat natin. So, nabadagdagan kapag merong income at investment. Nababawasan naman kapag merong withdrawal at saka expense. Okay, so ngayon, i-analyze natin kung ano ba yung epekto ng bawat transaction sa basic accounting equation. Okay, ready na? Sige, simulan natin sa number 1. So, sabi, receive cash as additional investment. So, ibig sabihin daw, nakatanggap daw ng cash yung business bilang dagdag puhunan. Okay? Doon tayo sa perspective ng business nagkaroon daw ng pera or cash yung business and then ito daw ay para sa puhunan din ng negosyong ito. Okay? So, ang susunod natin gagawin, tanungin na natin yung sarili natin, ang asset ba ay nadagdagan o nabawasan? Tama. No, yung asset ay nadagdagan. Kasi nagkaroon ng cash yung business. At yung cash ay isang asset. Okay? So, yung liabilities ba ay nadagdagan o nabawasan? Nagkaroon ba ng utang yung business dahil mayroong investment? Or nakabawas ba ng utang yung business dahil mayroong investment? So, basically, wala. So, kapag no effect, lalagay lang natin 0. Okay? Pag liabilities naman, yun lang yung pinag-uusapan. Nagkautang ba o nabawasan yung utang ng business? Kung hindi ganun yung sitwasyon ng negosyo, no effect tayo. Okay? And then, pag owner's equity, so meron daw additional investment. So meron ka ng keyword. No? So nadadagdagan daw yung owner's equity, dalawang bagay, may income or investment. So, ibig sabihin, dahil may investment, ang owner's equity ay nadagdagan. So, yung transaction effect ay plus 0 plus. Okay? So, isang tip lang din, sa lahat ng problems na pwede mo ma-encounter dito kapag nag-analyze ka, laging ito yung una. Okay? Basta meron kahit na anong investment, kahit hindi cash, ang effect na ay plus 0 plus. Okay? Sige, next naman tayo, number 2. Purchase supplies on account. So, pag ina-analyze mo dapat, tinatagalog mo din.
No, kasi kapag tinagalog mo na, kahit pa paano, medyo naiintindihan mo na. Kapag naiintindihan mo na, syempre na-visualize mo na, na-imagine mo na kung ano yung nangyari. Okay? So sabi dito, namili ka daw ng supplies, pero utang muna. Okay? Paano ko naman alamang inutang lang yung supplies na pinurchase? So meron tayong mga keywords na dapat ninyong tandaan. At yun ay yung on account. So, kapag nakita nyo na yung salitang on account, ibig sabihin nun, inutang lang siya. Okay? Namili daw ang business ang supplies pero hindi muna nagbayad. So, yung asset ba ng business ay nadagdagan o nabawasan? Okay, tama. So, ibig sabihin, nagkaroon ng supplies yung business, nadagdagan yung asset. Okay? And then, liabilities, nadagdagan ba or nabawasan? So, ibig sabihin nun, yung supplies na binili ay hindi binayaran. So, ibig sabihin, nadagdagan yung utang ng business. Okay? So, ibig sabihin, ang effect dito ay plus. Okay tayo? And then, sa owner's equity, tanong mo lang sa sarili mo kung merong income, kumita ba? Hindi. Meron bang investment? Hindi rin. Withdrawal? Hindi rin. And then, expense wala. So, ibig sabihin, kung wala sa apat, ang effect niya ay no effect. Okay? So, plus, dahil nadagdagan ng supplies yung asset. And then, plus din dahil nadagdagan yung utang or liability ng business dahil hindi nga binayaran yung supplies. At no effect dahil walang income, investment, withdrawal at expense. Okay? Sige, next naman natin, number 3. Charge customers for services made on account. Okay? So medyo unfamiliar yung words. Ang unang tip na gagawin natin ay tatagalogin natin siya. So ibig sabihin, binil mo raw or nag-render ka ng service sa customer, pero yung customer, nagbayad ba o hindi? Hindi mo na nagbayad yung customer. So ano yung keyword natin? Bakit ko nalaman na hindi pa nagbayad yung customer? Kasi sabi, made on account. So ibig sabihin, no, nag-render ka ng service, halimbawa, barbero ka, tapos ginupitan mo yung kliyente mo. No, sabi nung ginupitan mo, boss, bukas na lang ako magbabayad. So, ganun yun. No, parang nilista mo siya dun sa listahan mo na hindi pa bayad or nangutang sa'yo. Okay? Pero yung service na i-render mo na or na i-perform. Okay? Na-visualize ba? Sige, ngayon, susunod ulit, tatanungin natin yung sarili natin kung yung asset ba ay nadagdagan o nabawasan base sa transaksyon na ito. Okay? So, nagkaroon ba ng additional asset yung business? Yes, tama. Nagkaroon ng additional asset. No, paano po yun, sir? Hindi naman po nagbayad yung customer. Ano po yung nadagdag sa business? So, yung nadagdag sa business na particular asset ay yung tinatawag nating receivable. Now, pagka receivable, yun yung pautang natin. Okay? Bakit natin siya asset? Kasi merong future economic benefit. No, possible yung nangutang sa atin ay magbabayad din naman. Okay? Kaya, dagdag pa rin siya sa asset. Okay? At yung nadagdagan ay accounts receivable. At yung accounts receivable ay asset ng business. Okay? So, sa liabilities, nagkaroon ba ng utang yung business nung may nangutang sa'yo? Hindi rin, di ba? Hindi rin naman nabawasan yung utang ng business nung may nangutang sa'yo. Okay? Kaya yung effect nito ay no effect. Clear? And then, sa owner's equity naman, tatanungin mo lang ulit yung sarili mo kung may income or investment. So, ang sagot natin dito sa owner's equity ay may increase. Okay? Kasi merong, pili ka lang sa dalawa, merong income. Tanong ulit, paano po yun, sir? Income po ba yun hindi naman po nagbayad yung customer? Bayad o hindi bayad yung customer ay income pa rin. Okay?
So, base yun sa accrual accounting principle. O, dapat alam mo na yun. So, yung effect natin dito sa number 3 ay plus 0 plus. Okay? Then, next naman natin, number 4, rendered services to cash customers. So, ibig sabihin ng number 4, nag-perform ka daw ng services, yung customer mo ba ay nagbayad o hindi? Tama, nagbayad. O paano mo kayo nalaman na nagbayad yung customer? So, sabi kasi dito sa ating keyword, cash customers. Okay? Ito yung kabaliktaran ng number 3. Yung number 3, nag-perform ka ng service pero hindi mo na nagbayad yung customer. Dito sa number 4, nag-perform ka ng service pero nagbayad din yung customer. O, di ba? Sige, analyze natin. Yung asset ba ay nadagdagan o nabawasan? So, yung asset natin ay nadagdagan. So, ano yung nadagdag na asset? Nagbayad yung customer. Yung perang binayad niya ay cash at yung cash ay asset. Okay? Then, liabilities, nadagdagan o nabawasan? Yung utang ng business, nadagdagan ba o nabawasan? So, no effect. And then, sa owner's equity, nadagdagan dahil may income. Okay? So, yun yung sa number 4. Next naman natin, number 5, paid cash for rent on building. So, ibig sabihin daw, nagbayad daw tayo ng renta para sa building. Okay? O, nagbayad tayo ng renta. Imagine mabuti. Ang asset ba ay nadagdagan o nabawasan? Tama, ito ay nabawasan. Bakit naman nabawasan? Kasi yung ipinambayad mo ay yung pera or yung cash at yung cash ay asset account. Okay, kaya nabawasan yung asset account. Liabilities, nadagdagan o nabawasan? Ito ay no effect. Okay? Karaniwang pagkakamali dyan, iniisip nila yung renta ng building ay utang. No, pero kung hindi naman stated na utang, yung renta para sa building, so hindi mo kailangan siyang isipin. Okay? So basically, doon lang tayo sa kung ano yung nakasulat. Nagbayad ka ng renta. Okay? So yung utang ng business ay hindi nabawasan at hindi rin naman nadagdagan. Then, owner's equity, ano yung nangyari? So meron tayong tinatawag na expense. So dahil may expense, at yung expense na yun ay rent expense, ano yung effect niya? Siyempre, nabawasan. Okay? O, nakakakalahati na tayo. Kaya pa ba? Sige, tuloy natin sa number 6. So, sabi sa number 6, collected on accounts receivable in full. So, ibig sabihin daw, nakakolekta ka ng pautang mo at nakolekta mo siya ng buo. Okay? Ulitin ko merong may utang sa'yo, di ba? Dito sa number 3. Na nag-perform ka ng service, sabi, hindi mo nababayaran. Dito sa number 6, nakolekta mo na yung pautang mo na yun. Okay? Sige. Sa asset natin, nadagdagan ba o nabawasan? Ito yung medyo confusing, no? Pero analyze natin siya isa. Una, nadagdagan. Nadagdagan dahil nagkaroon ng cash yung business. Okay? Pero, nabawasan din dahil nabawasan yung accounts receivable at yung accounts receivable ay asset account din. Nakuha? Nadagdagan ng pera pero nabawasan ng pautang. Parehas silang asset account, so ibig sabihin, kung tinatanong kung ano yung epekto niya sa kabuuang asset, ito ay walang epekto. Okay? So, no effect. Pero sa individual accounts, meron. Okay? Liabilities, no effect. Hindi naman ikaw yung nangutang at hindi rin naman ikaw yung nagbayad ng utang. Okay? Yung customer. So, no effect tayo sa liabilities ng company. Sa owner's equity naman, walang income, walang investment, walang withdrawal at so no effect. So yung transaction analysis natin ay no effect para sa lahat.
Okay? Then, number 7, paid cash for supplies. Okay? Ibig sabihin daw, nung namili ka ng supplies, nagbayad ka rin agad. No, kabaliktaran siya nitong number 2. Nung namili ka ng supplies, utang muna. Pero dito sa number 7, pagkabili mo ng supplies, nagbayad ka ng cash. Okay? Kaliwaan. Baga. So ngayon, ano yung effect niya sa asset? So una ulit, nagkaroon ng supplies. So ibig sabihin, nagkaroon ng increase. Pero, nagbayad ka ng cash at yung cash ay asset, nabawasan. So kung ang tinatanong ay yung epekto nito sa kabuuang asset, ang sagot natin dito ay no effect. Okay? Parang ito yung sa number 6. Pero sa individual accounts ng supplies at saka ng cash, meron siyang epekto. Okay? Liabilities, no effect kasi binayaran nga natin ng cash yung supplies. Owner's equity, no effect din. Okay? Kasi wala namang income, investment, withdrawal, at expense. Next naman natin, number 8. Return supplies purchase on account. So, paano daw ulit yun? Nung namili ka ng supplies na inutang mo lang, binabalik mo siya. Ulit nung namili ka ng supplies, pero inutang mo lang yung supplies na binili mo na yun, merong part doon na ibinalik mo. Okay? So, ibig sabihin, sa asset, ano nangyari? Sige nga daw, tama, nabawasan. Kasi nga, ibinalik mo yung supplies ay asset. And then, yung liabilities, ano nangyari? May binalik kang item. So, dapat yung utang mo ay bawasan din nila. So, nabawasan yung liabilities. Okay? Then, owner's equity, no effect dahil walang income, investment, withdrawal, at expense. So, laging itong 4 lang na to, no? Pag hindi qualify doon, no effect. Next natin, ayun, malapit pa tayo mayari. Number 9, paid cash to settle accounts. Ayan. Dapat familiar ka sa iba't ibang wordings kasi paulit-ulit lang yun. Nagbayad ka ng pera para magbayad ng utang. Yan, nagbayad ka ng utang sa number 9. Okay? So, paano yun? Sa asset, nabawasan dahil nabawasan yung cash ng business. Okay? Sa liabilities, dahil nga nag-settle ka ng account or nagbayad ka ng utang, ito ay nabawasan. And then, owner's equity, meron ba sa 4? Income, investment, withdrawal, and expense? Wala. So, no effect. Nabawasan ang cash, nabawasan ang liabilities, no effect sa owner's equity. And last na tayo, number 10, paid cash to owner for personal use. So, di ba, separate or distinct yung owner sa business. No, ang ginawa ng owner, nag-withdraw o kumuha ng pera sa business para sa personal niyang transaction. Okay? So, dahil kumuha siya ng pera o nag-withdraw, ang asset ay nabawasan. Dahil nga kumuha yung owner. So, yung liabilities, nadagdagan, nabawasan. Nakabayad ba ng utang or nadagdagan yung utang ng business? Hindi rin. So, no effect. And then, owner's equity, may income ba o investment? Wala. Withdrawal, meron. So, kapag may withdrawal, ang effect niya sa owner's equity ay minus or decrease. Okay? So, yung iba pang wordings dito ay the owner withdraw cash from the business. No. Pag mga ganito yung thought or yung ibig sabihin ng transaction, ganun lang yun. Nag-withdraw lang yung may-ari. Okay? So, nakayari tayo ng 10. So, ito yung mga dapat lagi mong tandaan. So, una muna, para masigurado mong tama yung sagot mo, so, di ba meron tayong basic accounting equation, asset is equal to liabilities plus owner's equity. Now, dapat yung side na to, pantay sa side ng dalawang ito. Okay, so ibig sabihin,
kapag nagdagdag ka sa side ng asset, dapat may dagdag ka rin alinman dito sa dalawa. Okay? Pag nagbawas ka naman dito sa side ng asset, dapat nagbawas ka rin dito alinman sa dalawa. Okay? Halimbawa, itong number 5, nagbawas dito, nagbawas dito. Nagdagdag dito, nagdagdag naman din dito. Okay? O kaya man, kung walang nangyari dito sa side ng asset, dapat wala rin mangyayari dito sa dalawang ito. Okay? So, 0 dito, 0 sa dalawang ito. Okay? So, para ma-make sure mo na tama yung sagot mo. So, bawal yung sagot na, halimbawa ay plus, minus, 0. Nagdagdag ka dito, nagbawas ka dito. So, dapat kung ano nangyayari dito sa asset, yun din yung mangyayari sa side ng dalawang ito. Okay? So, pag ganito, isang tingin pa lang, mali na yung sagot mo. Okay? So, isa pang tip. So, dapat familiar ka rin sa mga transactions kasi paulit-ulit lang siya. Okay? And at the same time, dapat kapag ka nagsagot ka, mabivisualize mo o na-explain mo sa sarili mo kung paano mo siya nasagot. Okay? Kasi doon pumapasok yung analytical skills mo. At yun yung kailangan mo para sa mga susunod pa natin sasagutan. Okay? Kapag ka hindi mo kasi ma-explain kung bakit ganito yung sagot mo, so, hindi mo na rin madaling masasagutan yung mga kasunod pa natin gagawin. Okay? Kasi nga pajulit-julit lang siya. So, dapat alam mo siya ipaliwanag kung paano siya naging gano'n. Okay? So, dapat na-justify or na-defend mo bakit plus 0 plus. Bakit negative 0 negative. Okay? Sa una, mahirap talaga, pero kapag nasanay ka na, magiging madali na lang para sa iyo ito. Okay? Pero dapat piliin mong mahirapan muna para maging madali na siya sa mga susunod. Okay? So, yun lang muna para sa ngayon. Abangan mo pa yung mga susunod nating videos. So, marami pa tayong sasagutan at ipapaliwanag. Okay? Goodbye, accountants and managers!